Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ay nakapaloob sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pagsasama-sama at pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, nagpapatuloy ang pakikiugnay ng ating Panginoong Hesus sa muling nabuhay sa atin. Patuloy niyang ipinapahayag ang kanyang kaluwalhatian. Nawa, patuloy din nating hangarin na tayo rin balang araw ay makasama niya sa kaluwalhatian. Kaya't aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaligtasan, lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugda niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbubunyi ka namin, nasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa alam. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagaling
sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay isinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kabalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkakaalam ng Diyos sa mulat mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo na ang tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin.
Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas niya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o puon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang puon na sa aki patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal.
at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kay Father Ian, sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Marapat pa rin ang pagbating Happy Easter sa inyong lahat. Kahapon ay buong galak nating ipinagdiwang ang tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. At ngayon, sa unang Lunes ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, patuloy tayong inaanyayahan na magnilay sa kahulugan ng muling pagkabuhay sa ating buhay bilang mga Kristiyano. We cannot contain the celebration in just one day. We needed additional days, kaya nga meron tayong oktaba upang ipagdiwang ang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ganoon na lamang kadakila ang pagdiriwang na ito na kinakailangang ilang araw nating ipagbunyi, ilang araw nating iparangal na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya naman, sa Ebanghelyo para sa araw na ito, makikita natin ang dalawang uri ng tugon sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang tugon ng mga kababaihan at ang tugon ng mga bantay na sundalo at gayon din ng mga punong pari. Una, tingnan natin yung tugon ng mga kababaihan. Bagamat takot, bagamat nanginginig, umalis na may galak ang mga kababaihang ito upang ipamalita sa mga alagad ang muling pagkabuhay ng kanilang Panginoon na sa gitna ng pangamba, na naig yung pananampalataya, na naig pa rin yung pagmamahal nila sa Diyos. Kaya't sila yung unang naging tagapagdala ng mabuting balita na si Jesus ay muling nabuhay. Pangalawa, tingnan naman natin yung mga bantay at yung mga punong pari na sa halip na maniwala, naroroon na nga ang konkretong ebidensya. Pinili pa rin nilang itago ang katotohanan. Nagbayad sila ng suhol at nagpalaganap ng kasinungalingan. Isang paalala ito na kahit harapang nandyan ang katotohanan ng Diyos, ay pwede pa rin tanggihan ng isang pusong sarado o ng isang pusong sakim. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa bawat muling pagkabuhay ni Jesus sa ating buhay, sa bawat pagbangon natin mula sa kasalanan, sa bawat kapatawaran, sa bawat pagkakataong may liwanag sa gitna ng dilim, ano yung nagiging tugon natin? Tulad ba tayo ng mga babae sa Ebanghelyo na kahit takot, na kahit may pangamba, patuloy na tumutugon ng may pananampalataya? O tayo ay nagiging tulad lamang ng mga bantay o ng mga punong pari na mas pinipiling itago ang katotohanan dahil sa takot, dahil sa inggit, o dahil sa pansariling interes? Balikan din natin yung unang pagbasa kanina. Si Pedro ay buong tapang na ipinangaral ang katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. At ito'y patunay ng katuparan ng pangako ng Diyos. Dahil dati, siya ay takot. Pero ngayon, siya ay isang masigasig na saksi. Ganyan din tayo tinatawag ng Panginoon na maging saksi ng kanyang muling pagkabuhay sa ating mga salita, sa ating bawat paggawa, at lalo tigit sa ating buong pamumuhay. Ngayon pong Lunes, sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, humiling tayo sa Panginoon ng lakas ng loob upang laging piliin ang katotohanan, manalig sa kabila ng takot, at maging saksi ng kanyang pag-ibig at tagumpay.
Sino tayo sa kwento ng Ebanghelyo? Tayo ba'y tulad ng mga kababaihan na kahit may takot, kahit may pangamba, kahit punong-puno ng agam-agam ng buhay, dala ng ating mga paghihirap, patuloy pa rin nating ipinapahayag ang pananampalataya out of faith, out of our belief, and out of our love for Jesus. O tulad lamang tayo ng mga punong saserdote o ng mga bantay na pwedeng dalhin ng suhol, na pwedeng madala ng kahit anumang kamunduhan. Hari nawa, maging tulad tayo ng mga kababaihan na kahit ano pa mang pangyayari, na kahit ano pa mang mga pagsubok, na kahit ano pa mga problema ang humadlang sa atin upang maniwala, patuloy at patuloy pa rin nating ipinapahayag na si Kristo ay buhay, si Kristo ay muling nabuhay, na tayo rin ay tinatawag na mabuhay na kasama niya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong alan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkapatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsayalo tayo't masaya sa tinapay na pamista. Bagong wakas, Hallelujah. Ang inyo pong handog sa second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para din sa mga matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Mo'y tunay, tanging wagas kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Lalo tayo't masaya sa tinapay na pamista. Bagong wakas, Hallelujah.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ng piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak ng landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara noong unang ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon pong taon ay taon ng Jubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay naanyayahan naming magpatatak ng inyong pilgrim's card
na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din po dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo. Ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ika-4. Sa darating na ika-23 ng Abril ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng ating healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ang pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryo ng aming daladala, imahin ng Panginoon, ng mahal na birhen, ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.
Sa ilang sandali po ay sasagawa natin ang pangumagang panalangin at kayo po ay aming inaanyayahan lahat. Tayo po ngayon nasa ika-21 ng Abril, araw ng Lunes, 8 Oktaba ng ating Panginoon ng muling pagkabuhay. Pagsitayo po ang lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang patungkublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalangan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Aleluya. Magalak tayo sa ating tagumpay. Aleluya. Pinako siya sa krus, namatay. Aleluya. Upang iligtas tayong nawalay. Aleluya.
Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Hari ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring Mahal. Alleluia. At Espiritong Diyos na Banal. Alleluia. Darakilain magpakailanman. Alleluia. Ang kabunyaan ni Kristong muling nabuhay ay nagniningning sa mga taong tinubos ng kanyang dugong mahal. Alleluia. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring alay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lihilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtasa'y natitiyak. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, para nang una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kabunyian ni Kristong muling nabuhay ay nagniningning sa mga taong tinubos ng kanyang dugong mahal. Alleluia. Bumangon mula sa libingan ang ating manunubos. Halina't papurihan ang Panginoon ating Diyos. Purihin ninyo ang Panginoong, kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga mug at niyebeng nalalaglag. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. O lupa, dakilain ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Ananias, Azarias at Misael. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pagpalain ng Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Bumangon mula sa libingan ang ating manunubos. Halina't papurihan ang Panginoon nating Diyos. Alleluia. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay ayon sa kanyang pangako. Alleluia. Purihin ang Panginoon o ang Panginoon ay purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipo ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri ng Panginoon ay bayaang magsigawan. Nataglay ang matatalim na sundang sa mga kamay. Upang iyong mga bansang nagmalabis ay gantihan, at bigyan ng mamamayan ng parusang kailangan. Sa ganito, ang kanilang mga hari papangawan, at ang mga pangunahin ay kadenang yaring bakal. Sang-ayon sa utos ng Diyos, magabansay magdurusa, tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Alleluia! Ang Panginoon ay muling nabuhay, ayon sa kanyang pangako. Alleluia! Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpaptotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan.
sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Magalak tayo at matuwa ng lubos. Alleluia. Nang linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta na sa libingan. Alleluia. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Pinangako ni rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nang linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Alleluia. Kristong Panginoon ng buhay na muling binuhay ng Ama, siya ang muling bubuhay sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ating ipanalangin. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Panginoong Hesus, liwanag na nagniningning sa kadiliman, inakay mo sa buhay ang iyong sambayanan at pinagkalooban ng biyaya ng kabanalan ang aming marupok na kalikasan. Mairaos nawa namin ang araw na ito bilang papuri sa iyong kadakilaan. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Panginoon, tinahak mo ang landas ng pagpapakasakit at pagkamatay. Makihati nawa kami sa iyong paghihirap at kamatayan at muling mabuhay upang makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Ligtas mo kami. Anak ng Ama, aming Panginoon at kapatid, hinirang mo kami bilang kalipunan ng mga pari para sa Diyos. Ang aming masayang alay ng papuri, sa iyo naway aming maihandog. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Hari ng kaluwalhatian, hinihintay namin ang dakilang araw ng iyong mabunying pagdating. Mamasdan nawa namin ang iyong mukha ng harapan at magbagong anyo ayon sa iyong wangis. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Kristong aming buhay, iligtas mo kami. Ngayon po isama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Amang makapangyarihan sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Kristong iyong anak, nabuwag ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan para sa amin ang landas na buhay na walang hanggan. Ang pagdiriwang namin ngayong ginaganap ay magpanibago nawa sa pamatnubay naming lahat. Sa tulong ng Espiritong sa amin nagliliwanag sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa atin pong pang-umagang panalangin. Ang sunod po nating misa ay sa ganap ay 8 ngayong umaga.